Programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Natrap sa loob ng yate si Giselle at Lynette habang paubos na nga ang oras ng bomba. Makakaligtas kaya sila? Alamin natin. Welcome back sa aking channel, Abot Kamay na Pangarap. Napaka-intense nga ng mga kaganapan sa Abot Kamay na Pangarap. Tuluyan nang nakataka si Justin at Annalyn sa kamay ni Moira at ng mga tauhan nito. Pero mukhang matatagalan pa nga ang proseso bago nila matulungan ang mga naiwan nila sa yate. Dahil sa mga aberyang nangyayari habang nakasakay sila sa bangka. Hiniling ni Annalyn na gawin nila ang lahat para makarating na sa port dahil kinakailangan na nga nilang i-report ang kasamaang ginawa ni Moira sa kanila. At nanganganib ang buhay ng iba pa nilang kasama, lalo na nga ni Lynette at Giselle. Dahil alam nilang halang ang bituka at kaluluwa ni Moira. Samantalang, ikinagulat naman ni Doc Ray at ni Lyndon ang pagkampi ni Katie kay Moira. Dahil deserve daw ni Moira na maging masaya sa lahat ng mga nangyayari sa kanya. Dahil biktima lang din daw itong si Moira. Ng lahat dahil hindi siya pinaniwalaan dati. Natouch si Moira sa sinabi ni Katie dahil si Katie lang daw ang naka-appreciate at nakaunawa ng lahat ng pinagdaanan ni Moira. Kaya naman natouch si Moira ay pinakawalan niya si Katie para hindi na daw madamay sa gagawin niyang pagpapasabog sa yate. Ang hindi nga alam ni Moira ay isa pala yon sa mga plano ni Katie para mapakawalan siya at mailigtas niya lahat ng kasama niya. Pagtanggal ng gapos ni Katie, agad niyang sinunggaban si Moira. Sinakal niya ito at hindi ito nakapalag. Natanggal nila ang gapos nila at nakatakas sila sa mga tauhan ni Moira. Habang si Giselle naman ay ginamit ang pera niya para mapakawalan siya ng tauhan ni Moira. Dahil alam naman natin na ang kailangan lang ng mga tauhan ni Moira ay ang pera na ibabayad sa kanila. Nag-offer si Giselle ng malaking halaga kapalit ng pagpapatakas nila kay Giselle. Dahil kayang-kaya daw ni Giselle ibigay ang gustong halaga nila, pakawalan lang siya. Nasilaw sa pera ang tauhan ni Moira. Kaya naman pinakawalan agad nila si Giselle. Pagkatapos nga ay agad hinanap ni Giselle ang lugar kung saan dinala si Lynette. Para iligtas dahil ilang minuto na lang ay sasabog na nga ang bomba. Samantalang, to the rescue nga itong si Carlos para sa pinakamamahal niyang si Lynette. Dahil handa nga niyang isakripisyo ang buhay niya para lang iligtas si Lynette. Nakasalubong ni Carlos si Moira. Napatakas na sana sa yate. Pero hinarang niya ito at hinanap si Lynette. Galit na galit si Carlos kay Moira. Kaya nagawa niya ang saktan itong si Moira. Sa galit niya nga ay sinakal niya ito. At nagpupumiglas kay Carlos. Dahil malapit na nga sumabog ang bomba na itinanim nila sa yate kasama ni Lynette at Giselle. Hinikayat ni Moira si Carlos na umalis na dahil any moment ay sasabog na daw ang yate. Pero nagpumilit pa din si Carlos na itanong kay Moira kung saan dinala si Lynette. Nagalit si Carlos kay Moira dahil papatayin daw ni Moira ang lahat ng tao na nasa yate at halang nga daw ang bituka nitong si Moira. Sumagot naman si Moira na dapat lang silang mamatay dahil sinira nila ang buhay ko. Nagmadali naman si Carlos hanapin ang lugar kung nasaan si Lynette. Dahil umaandar ang oras. Baka mahuli na ang lahat para mailigtas sila. Sinama niya si Moira para wala ngang takas itong si Moira at kung sakali man na magkasabog ay kasama si Moira na mawawala dahil si Moira ang may pakana ng lahat. Nakarating na din sa mga Coast Guard ang pag-hijack sa sinasakyang yate nila Annalyn. Kaya naman agad nila ang binalita kay Chang Susan, Nurse Karen, Nurse Ivan, at sa iba pa ang nangyayaring masama sa sinasakyan nila Annalyn.
Gulat na gulat at takot na takot. Natatakot sila na baka kung ano ang masamang nangyari kila Annalyn. At alam na alagad nila kung sino ang may pakana at nagplano ng hijack kung sakali. Dahil si Moira lang naman ang may kakayahan at si Moira lang ang gustong sumira ng buhay nilang lahat. Sinubukan nilang kontakin sila Annalyn, pero bigo sila dahil walang signal sa gitna ng yate. Samantalang, nagtagumpay na nga si Giselle na utuin ang mga tauhan ni Moira. Alang-alang nga sa pera na ibibigay niya kung sakaling makatakas sila. Hinanap niya agad si Lynette at kinalagan niya agad itong si Lynette para makatakas na nga sila. Sa hindi nga inaasahan, ay biglang nasara ang pinto at natrap silang pareho sa loob. Kung kailan nga malapit na sumabog ang bomba sa tabi nila. Nataranta si Giselle at si Lynette dahil hindi na nila alam kung ano ang gagawin nila. Dahil nakita nila ang bomba na malapit na sumabog at sila ay nasa loob pa nga ng yate. Naganap sila ng maaaring nilang daanan. Makakaligtas at makakahanap pa kaya ng daan sila Lynette at Giselle palabas ng yate? Masasabugan kaya sila? Tuluyan na kaya silang mamamaalam? O maililigtas pa kaya sila ni Carlos bago sumabog ang yate? Maaabutan pa kaya nila Annalyn at Justin ang mga nanay nila? Ano kaya ang magiging lagay ni Zoe ngayong kritikal nga siyang dinala sa ospital? Ano ang magiging reaksyon ni RJ kapag nalaman niyang dalawang anak niyang si Zoe at si Annalyn ay nasa peligro ng dahil kay Moira? Ito nga si Zoe ay sinakripisyo nga ang buhay niya dahil sa pagmamadali niya o natataranta nga itong si Zoe para mailigtas lang itong si Annalyn. Dahil magkabati na nga silang dalawa. At hindi nga siya papayag na may mangyaring masama pa dito kay Annalyn nang dahil lang sa nanay niyang si Moira. Pero hindi nga nagawang tumawag ni Zoe ng pulis dahil natatakot nga din siya na makulong ulit ang kanyang nanay na si Moira. Samantalang alam na nga ni Carlos na hindi nagsumbong si Zoe sa mga pulis. Dahil alam din ni Carlos na hindi hahayaan ni Zoe na makulong ulit ang nanay niyang si Moira. Sino kaya ang mamamaalam sa kanila? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan sa abot kamay na pangarap. Kung gusto nyo pa ng magantong klaseng video, ay mag-subscribe at i-like itong video na to. Maraming salamat po. I catch you!